Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Sa video ito pag-uusapan natin ang 10 pinakamalalakas na Forbidden Jutsu. Ang Forbidden Jutsu ay special technique sa Narutoverse na maaaring magdala ng panganib kung sakaling ito ay gagamitin. Maaaring ito ay magdala ng panganib sa Narutoverse o maaaring sa mismong user nito. At ito nga ang 10 pinakamalalakas na Forbidden Jutsu. Number 10. Strength of 100 Seal. Ito ay isang jutsu na mula sa Sage of Six Path era na kinakailangan ng matindi at maselang chakra control. Ang mga kilalang gumagamit nito ay si Tsunade at si Sakura Haruno. Ang seal na ito ay konektado sa pag-summon ng Katsuyu. Ang forbidden technique na ito ay bagay sa mga medical ninja na katulad nga ni Sakura Haruno. Binibigyan nito ang user ng kakayahan upang ma-regenerate ang kahit anong injury. Pinapalakas din nito ang physical strength ng user tulad na lamang ng ginawa ni Sakura noong kinalaban niya ang Ten Tails. Kaya naman ang teknik na ito ay isa sa mga pinakamalakas na Forbidden Jutsu. Number 9. Gojo Kibako Fuda. Ito ay isang teknik na ginawa ng ikalawang Hokage na si Tobirama Senju. Ang teknik na ito ay parte ng fighting style na nagagamit o sinasamahan pa ng mga na-reincarnate na ninja. Ginagawa ng user na paper bomb ang mismong katawan nito. Maaari ring gamitin ito ng mga buhay, ngunit ang kapalit nga nito guys ay ang kanilang sariling buhay, kaya naman ito ay tinawag na Forbidden Jutsu. Number 8. Izanami. Ito ay isang genjutsu kung saan ang kalaban or ang target nito ay naaapektuhan sa pamamagitan ng physical sensation. Ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang teknik ng Uchiha clan. Ito ay isang forbidden jutsu dahil maaari nitong bulagin ang user ng permanente. Malalabanan lang ang teknik na ito kung makikilala ng target ang kanyang sarili or maaaring ma-stuck siya sa isang loop habang buhay na magiging sanhi ng kamatayan nito. Kaya naman ito ay napakadelikadong teknik. Number 7. Izanagi. Ito ay isang genjutsu ng Uchiha. Ito ay counterpart ng Izanami at binibigyan nito ng kakayahan ang caster nito upang gawing makatotohanan ang isang ilusyon. Kadalasang ginagamit ito kapag merong Uchiha member ang namatay. Gamit ang teknik na ito, kaya nitong muling buhayin ang user sa pamamagitan ng pagre-rewrite nito. Ito ay nagagamit sa pamamagitan ng Sharingan. Ang Izanagi ay maihahalin tulad o nakabase sa creation of all things technique na ginamit ng Sage of Six Path upang ang imagination ay maging totoo. Dahil sa ang Uchiha ay nagtataglay ng kalahati ng chakra ng Sage, dahil dito nagagamit lang nila ang Izanagi ng ilang segundo. Upang ma-maximize ang duration ng Izanagi, kinakailangan nitong makarecreate ng Sage Chakra sa pamamagitan ng pagkakaroon ng genetic material mula sa ibang descendant ng Sage, at ito nga ang Senju clan. Katulad ni Danzo Shimura na mayroong Uchiha at Senju implants, kaya naman nagagamit niya ang Izanagi ng ilang minuto. Nagtataglay si Danzo ng Sharingan implant sa kanang braso nito na nagbibigay sa kanya ng kakayahan upang magamit ang Izanagi ng 10 minuto. Mas matagal na nagagamit ito ni Obito Uchiha kung ikukumpara kay Danzo, dahil sa si Obito ay may control over the Senju cell na ginagamit niya. Number 6. Rasen Shuriken. Ang teknik na ito ay ginawa ni Naruto Uzumaki. Ito ay kinakailangan ng malaking chakra para magamit ito. Katulad ng Rasengan, ang teknik na ito ay typically kinakailangan ng 2 shadow clone para sa formation ng Rasen Shuriken. Binibigyan nito ang isang clone ng chakra upang makontain ang chakra at ang isang clone naman ay para sa wind nature. Nagagamit ni Naruto ang Rasen Shuriken ng 3 beses at habang siya ay nasa Sage mode, siya ay nakakagawa ng 2 Rasen Shuriken per transformation.
Dahil sa tinataglay nitong phenomenal power, ang Rasen Shuriken ay nadadamage nito ang kalaban sa cellular level nito. Ngunit at the same time, nadadamage din nito ang mismong user, kaya naman ito ay kabilang sa forbidden technique. Ngunit napag-aralan ni Naruto na ihagis ang Rasen Shuriken sa malayo upang mabawasan ang damage sa sariling katawan nito. Number 5. Multi-Shadow Clone Jutsu. Ito ay isang teknik na ginawa rin ni Tobirama Senju. Ang teknik na ito ay sadyang napakalakas dahil sa binibigyan nito ang user ng kakayahan upang mamultiply niya ang kanyang sarili ng kahit ilang beses. Hindi tulad ng Shadow Clone Jutsu, ang Multi-Shadow Clone Jutsu ay kinakailangan ng malaking chakra reserve upang ma-perform ito ng user, kaya naman ito ay napakadelikado. Number 4. Shinigami. Ito ay isang forbidden technique na inimbento ng Uzumaki clan. Ang Shinigami ay isa sa pinakamalakas na technique sa Narutoverse. Ito ay ginamit ni Minato Namikaze, ang ika-4 na Hokage, noong nais niyang isil si Kurama kay Naruto. Dahil sa hindi kayang masil si Kurama ng buo dahil sa laki nito, kaya naman isinil ni Minato ang kalahati ni Kurama ang yin sa sarili nito at siya ay gumamit ng ibang sealing technique upang masil naman ang yang Kurama sa katawan ni Naruto. Ito rin ay ginamit ni Hiruzen Sarutobi laban kay Hashirama at Tobirama, kasama dito si Orochimaru. Binibigyan ng Shinigami ng kakayahan ang user upang ma-extract ang soul ng kalaban nito, pati na rin ang mismong user ay ma-extract din ang soul nito at ito ay masisil sa loob ng tiyan ng Shinigami. Ito ay sa pamamagitan ng Dead Demon Consuming Seal Technique. Ang amount ng soul na maaring isil o ma-extract ay depende sa chakra level ng user nito. Number 3. Hachimon Technique. Ito ay isang napakalakas na teknik na halos maabot o maaabot na ang limit ng chakra ng user nito. Ito ay namana ni Might Guy sa kanyang ama na si Might Dai. Natutunan ni Might Dai na i-open ang 8th gate makalipas ang 20 years na training. At ito ay itinuro naman niya sa kanyang anak na si Might Guy at itinuro naman ito ni Guy kay Rock Lee. Ito ay kilala bilang malahalimaw na teknik na nagagawa nitong i-multiply ng 100 times ang power ng user nito. At sinasabing kapag naabot ng user o ma-open ng user ang 8th gate ay maaari nitong ikamatay. Kaya naman ito ay kabilang sa Forbidden Jutsu. Number 2. Edo Tensei. Ito ay isang teknik na binibigyan ang user ng kakayahan na muling buhayin ang mga patay na. Ang teknik na ito ay inimbento ni Tobirama Senju, ngunit mas perfect ang pagkakagawa ni Kabuto Yakushi at maging ni Orochimaru. Ang mga taong namatay at nagamitan ng Edo Tensei ay hindi namamatay. Mapipigilan lang ang mga ito sa pamamagitan ng pagsisil sa kanila. Number 1. Rini Tensei. Ito ay napakalakas na teknik. Ito ay ginagamit sa pamamagitan ng outer path. Kaya nitong mag-infuse ng new life sa katawan ng isang patay na, kapalit ng buhay ng user nito. Habang ginagamit ang teknik na ito, humihina naman ang user nito, katulad na lamang ni Nagato na namuti ang buhok dahil sa sobrang paggamit sa teknik na ito. Gamit ang teknik na ito, kaya rin nitong bumuhay ng patay na parang katulad ng Edo Tensei. Kung matatandaan, noong si Pain ay sumalakay sa Konoha at si Kakashi ay namatay at nawasak ang Konoha. Matapos niyang kausapin ni Naruto si Nagato at makumbinsi niya ito, ay ibinalik ni Nagato ang Konoha sa dati at pati ang mga namatay kasama na rito si Kakashi. So yan nga guys, ang 10 pinakadelikadong teknik sa Narutoverse. Dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!